Praise the Lord. Good morning po. Bigyan po natin ng clap offering ang Panginoon. Are you blessed this morning? Amen. So Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Ngayong araw po na ito, I want to talk about the principle of personal vision. Ano po? And ang text po na ating pag-uusapan ay mula doon sa selected text po ito from Habakkuk chapter 2 verse 2, Proverbs 29 verse 18, and 1 Corinthians chapter 12 verse 21. Let's read on. Habakkuk chapter 2 verse 2, ang sabi ng Bible, "And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so that the runner may read it." Proverbs chapter 29 verse 18, it says, "Where there is no vision, the people perish, but happy is he who keeps the law." And 1 Corinthians chapter 12 verse 27, it says, "Now you are the body of Christ and individually members of it." Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po for bringing us here together as your family. Today, Father God, we want you to speak to us personally, O God. Magsalita kayo sa amin, Panginoon. Your Holy Spirit may your Holy Spirit continue to convict our hearts of the things that we need to be convicted, O God, through your words. Panginoon, wala pong saysay ang aming pakikinig ng mensahe kung wala conviction ng Holy Spirit sa amin. Kaya po, Lord, sa oras na ito, inihiling po namin ang Holy Spirit mismo ang siyang mangusap at magdala sa puso namin ninyo o sa puso ninyo. Dalhin niyo po kami, Lord, doon sa kalooban mo. At masunod, Panginoon, hindi ang kagustuhan namin, kundi ang leading mo, ang kalooban mo para sa amin. Lord, salamat sa oras na ito. Ito ang aming prayers in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Every New Year, mga kapatid, halos pare-pareho ang tanong natin sa isa't isa. Di ba? Anong New Year's resolution mo? Anong plano mo this year? Anong dream mo? May vision ka ba sa buhay mo? Meron ka bang dream para sa buhay mo? Well, magaganda pong tanong yan. Amen po ba? All those questions are beautiful, but notice, lahat personal. Lahat self-focus. Bihira po yung nagtanong nito, ano ang personal vision ko para sa church na ito ngayong taong ito? Have you ever asked that question? Ano ba ang personal vision ko? What is my dream for my local church? Ano ba ang pangarap ko para sa iglesyang ito na kinaroroonan ko, na pinagdalhan ng Diyos sa akin? Maraming Kristiyano po faithful sa attendance. Maraming Kristiyano po na faithful when it comes to prayers. Faithful pagdating sa pakikinig. Pero hindi po involved sa vision. Yun ang problema. Faithful sa attendance, faithful sa panalangin, faithful sa pakikinig ng Word of God, pero walang involvement sa vision ng church. They love the church, but they don't see themselves as part of what God is building. You know, as we enter a new year, mga kapatid, God is not only giving us a new calendar. He's calling us to have clearer spiritual sight. Sabi ng Proverbs, very clear, where there is no vision, people perish. And this is very true, mga kapatid. Hindi po sinabi ng Biblia na where there is no activity, hindi po sinabi ng Biblia na where there is no talent, hindi po. Ang sabi ng Bible, where there is no vision, ang mga tao ay napapahamak. And it's very true even in practical life. Kapag ang isang kabataan walang pangarap, mapapahamak yan. Kaya usually mga bata pa lang, we ask them, what's your dream? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo paglaki mo? Tama po? Iba-iba na sagot ang mga bata. Meron gusto maging teacher, maging engineer. Meron gusto maging doktor. Meron gusto maging contractor. Sino po rito ang gusto maging contractor? Wala. I mean, iba-iba ng dream ang mga tao. Why? Because dreams or vision are very important. Kapag ka ang bata, walang pangarap, walang patutunguhan, mapapahamak.
And so, sabi ng Bible, hindi sinabing when there is no activity, where there is no talent, sabi, where there is no vision, people perish. And the same thing in the church. Kapag wala kang pangarap sa local church na ito, or hindi ka kabahagi ng pangarap ng church na ito, mapapahamak ang tao. Baka kasama ka doon. The church grows when every member carries the personal vision aligned with God's purpose. So ang tanong po ay ito, what happens when every believer carries a personal vision for God's church? 3 things that I want you to keep in mind, and this is number 1. The church moves with unity. The church moves with unity. Going back to Habakkuk chapter 2 verse 2, it says there, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. Vision, mga kapatid, creates direction, and direction produces unity. Kapag meron pong pangarap, it produce what we call direction. Nakikita mo kung saan ka pupunta. At kapag nakikita mo kung saan pupunta, nagkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa. That's why God instructed Habakkuk not just to receive the vision, but to write it and make it plain. Why? Because unclear vision produces confusion, but clear vision produces coordinated movement. Nagiging coordinated ang kilos, nagkakaroon ng pagkakaisa sa kilos at galaw kapag alam natin at naandoon tayo sa iisang pinapangarap po natin. You cannot run together if you are running toward different direction. The other day, nagbakasyon po kami sa Bataan. And we have this chance na dumalaw doon sa Limay, Bataan, ano tawag doon, parang recreational area, parang seaside. And there was a what we call a place kung saan merong bumping car, no? Yung aking mga anak, kasama ng kanilang mga pinsan, sila po ay nakapag-isip na sumakay ng bumping car. And I was in a certain shed, no, looking far beyond, po, doon sa kanilang inalalagyan, at habang tinitignan ko po sila, sa isip ko, if they will just go on the same direction, hindi masasayang yung binayad nila. Okay? Kung sila po ay iisang direction lang, ang pupuntahan o ang kanilang iikutan, hindi masasayang. Pero ito po ang nangyari. Nakita ko po yung mga anak ko at yung pinsan po nila as they rode that bumping car at that night. Kanya-kanya po sila ng direksyon, and so ang resulta, nagkakabanggaan po sila. Sabi ko nga, bumping cars runs in a different directions, goes nowhere. Wala po silang pinatunguhan, kundi sila po ay nagbanggaan. Meaning mga kapatid, kapag hindi malinaw sa iyo yung vision, when vision is not clear, sigurado may pupunta ng kaliwa, may pupunta ng pakanan, may nakatayo lang sa isang gilid at hindi nakikiisa sa gawain. But when the vision is clear, kapag maliwanag sa iyo kung ano yung dream ng Lord, kung ano po yung pinapangarap natin para sa local church na kinabibilangan po natin, alam ng bawat isa kung saan siya pupunta, alam ng bawat isa kung bakit siya kasama, at alam ng bawat isa kung bakit siya kinakailangan makibahagi. Nagkakaroon ng unity, mga kapatid. Unity is not force. It is the natural result of shared direction. Hindi po ito ipinipilit, yung pagkakaisa. Unity does not mean same role, but same direction. Marami po kasi nag-aakala na pag sinabing unity, kailangan pare-pareho. Lahat pare-pareho ng ginagawa. Hindi po eh. Ang unity po sa Bible is alignment, hindi uniformity. Remember, hindi lahat kamay, hindi lahat paa, hindi lahat bibig. But everyone moves towards the same vision. Kapag malinaw sa atin, bilang members ng Church of Christ, ang vision ng church na ito, hindi po tayo mag-aagawa ng posisyon, hindi po tayo magkukumparahan ng ministry, bakit yung sa kanya ganito, bakit ganito yung sa akin, hindi po.
Hindi po tayo tatayo lang sa isang gilid, hindi po. Hindi tayo magkakanya-kanya ng proyekto, hindi po. Because we are going to same direction because we have one vision. Kasi alam ng bawat isa, may parte ako sa ginagawa ng Diyos sa church na ito. Look at Nehemiah chapter 2 and chapter 4. Makikita niyo po chapter 2 hanggang chapter 4. Malinaw po ang vision po ni Nehemiah. Ano po yung vision po? Let us rebuild the wall. That's the vision. At dahil maliwanag yung vision, may nagtayo, may nagbantay, may nagdala ng materyales, may nag-lead ng pamilya. And so doon sa Nehemiah chapter 4 verse 6, makikita natin doon. So sabi po na, we rebuilt the wall. For the people had a mind to work. Pansinin niyo po. Pansinin niyo to. Hindi sinabing the leaders had a mind to work. Hindi po. Hindi rin po sinabi diyan, the skilled workers had the mind to work. Hindi po. Ang sabi po diyan, the people. Sabi po diyan, for the people had a mind to work. The people. Hindi iilan, hindi ko konti, kundi yung lahat. Unity was not accidental. It was the result of a shared vision. And that's why here at Church of Christ San Pedro, we consistently share the vision. And the vision is what? Connect people to God and to one another. Alam niyo ang sabi ng isang scientific insight na po, alignment produces strength. Sa neuroscience, the brain controls the body through neural pathways. When these signals are aligned, movement is smooth and powerful. Pero kapag ka po yung signal ay scattered, the body becomes dysfunctional. And this is why yung mga stroke victims lose coordination. Pag meron po tinatawag na mixed signals sa katawan po natin, nanghihina yung ating katawan. The body still has parts, but without alignment, there is no power. Andyan pa yung kamay, andyan pa yung paa, andyan pa yung bibig, andyan yung mata, pero pagka wala sa alignment, ay sigurado yan mga kapatid, hindi kikilos na maayos yan. The same is true in our church. When vision is unclear, ministry overlaps. Energy is wasted. People get hurt and tired. But when vision is clear, strength increases, cooperation becomes natural, and unity becomes visible. So mga kapatid, as we step into a new year, unity will not come by meetings. Unity will not come by having more announcements, more rules. No. Unity comes when every believers understand the visions and sees their place in it. Ang question ko po ay ito. You have to ask yourself this morning, naka-align ba ang ginagawa ko sa vision ng church? Tanungin mo nga yung katabi mo. Naka-align ka ba sa vision ng church? Tanong mo. Yeah. You ask yourself. You ask your seatmate. The second is, ask yourself, am I helping the church move forward or just staying busy? Ako ba tumutulong para nasa ganon, umusad yung iglesia ng Panginoon na kinabibilangan ko o busy lang ako? Busy lang ako, wala akong part, wala akong ginagawa. The third thing that you have to ask yourself is, do I know where God wants me to serve this year? Alam ko ba kung saan ginugusto ng Diyos na ako ay maglingkod? This year mga kapatid, don't just attend. Align mga kapatid. Because alignment brings unity. This year mga kapatid, don't compete. Instead, cooperate. We are building one work, not personal kingdoms. We're not building personal kingdoms here. This is the kingdom of the Lord Jesus Christ. Amen? And all glory and honor and all our works dedicated to Him alone. Walang akin, walang iyo. Kay Jesus lang. Sabi mo sa katabi mo, walang akin, walang iyo. Kay Jesus lang. Palakpakan natin si Jesus. And don't wait. Don't wait. Participate mga kapatid. Huwag po kayong nag-standby lang. Huwag po kayong naghihintay lang. No. Maki-participate po kayo. Maki-bahagi po kayo.
unity grows when everyone moves. Unity grows when everyone moves. So why not say this little prayer right now? Lord, make the vision clear to me and show me my place in your word. Pwede ba natin sabihin yan with all of our heart this morning? Come on everybody. Sabihin natin itong little prayer na to. Lord, sige po. Amen. When the church moves with unity, it doesn't just stay organized. Lumalago ito na may layunin. It grows with purpose. Which brings us to the second point. Again, what happens when every believer carries personal vision for God's church? This is the second. The church grows with purpose. Lumalago ang iglesia na may layunin. That's why going back to sa Proverbs chapter 29 verse 18, sabi po dyan, where there is no vision, people perish. We have to understand na habang lumalago ang iglesia, habang lumalago po tayo rito, nakikita natin yung sole purpose. At ang sole purpose po ng church kung bakit nandito to ay para mag-reach out ng wala pa sa Panginoon. Amen? We have to focus on the one. Sometimes, ang focus po natin ay 99. There's nothing wrong with fellowship, kababaihan, kalalakihan, convention. There's nothing wrong with those activities. Pero itong tanong ko, ang focus ba natin yung 99? Going back to Jesus' example, ang focus niya yung the one. He left the 99 and find the one. Itong year na to mga kapatid, ang focus ba natin is more on fellowship, more on gatherings po natin, without the goal, without the purpose of reaching out the lost. Mga kapatid, people perish. Ang mga tao mapapahamak kung wala tayong vision na tinataglay na i-connect ang tao sa Diyos at sa isa't isa. Vision gives meaning to growth. Nagkakaroon ng dahilan ang paglago kapag meron pong tinatawag na pangarap. Merong vision. The Bible does not say where there is no church, people perish. Hindi po. Hindi mo sinabi na where there is no activity, people perish. Hindi po. Sabi po ay where there is no vision, people don't drift away because there is no visible schedule. Hindi po. They drift away because they don't see where they are going. Bakit ang mga tao nawawala? It's because hindi nila alam kung saan sila pupunta. Growth without vision becomes random, becomes shallow, become unstable, but growth with vision is intentional, it is healthy and God-directed. Vision does not just attract people, it anchors them, mga kapatid. And habang ang mga tao ay, sabi nga, naroon, makakapanatili doon sa vision na yon. Habang ang tao ay nananatili doon, nakikita niya po yung purpose, and purpose transforms routine into what we call calling. Alam niyo, maraming Kristiyano faithful sa attendance, active sa programs, as I have said, fellowship dito, fellowship doon, fellowship dyan, convention dito, convention doon. Pero ito ang tanong, at the end, ano resulta? Di ba ang resulta pagod and unmotivated? Why? Because activity without purpose leads to burnout. Bakit maraming mga Kristiyano na-burnout? Kasi hindi nila nakikita yung purpose. Bakit maraming mga Kristiyano na-burnout sa church? Because hindi po nila nakikita yung purpose kung bakit sila part ng church. Hindi nila nakikita kung bakit naandyan ang church. And I'm telling you this morning, we're here because we have that vision. Connect people to God and to one another. Huwag tayo mawawala doon. Because pag nawala po tayo doon, sigurado po, maraming tao mapapahamak. Activity without purpose leads to burnout. At the end, kasama tayo sa mababurnout. Kapag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo, madaling mainis. Hindi mo kasi alam kung ano yung ginagawa eh. Di ba? Madaling mawala ng gana. Wala akong gana. Bakit? Ba't wala ka ng gana? Hindi mo alam yung purpose? Hindi mo nakikita yung purpose, yung vision na yun kung bakit binigay ng Lord?
Merong iba po sumusuko. I give up. Ayoko na. Bakit ka sumuko? Kasi hindi mo makita yung purpose kung bakit ka narito. But when you know, kapag alam mo yung purpose, nakikita mo yung vision na nakikita ko, nakikita ng mga leaders, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos dito. Sasabihin mo yan eh, I can see the vision of this church. I'm part of this vision at alam ko kung bakit ako narito at ginawa akong bahagi ng Diyos sa bagay na ito. Yun ang mga kapatid, even small task na ibibigay sa atin, it becomes sacred kapag nakikita po natin yung purpose kung bakit tayo nilagay dito ng Lord. Purpose turns obligation into what we call devotion. Tignan niyo po si Jesus. At yung kanyang, sabi nga, purpose-driven disciples. Jesus lived with absolute clarity of purpose. Ano purpose? Luke 19:10. Ano po sinabi po doon? The Son of Man. Come on, read with me. Come on, everybody. The Son of Man came to seek and to save the lost. Nakita niyo po yung purpose? Bakit daw po napunta ang anak ng Diyos dito? Upang hanapin at iligtas ang nawawala. Maliwanag ang purpose na yon. Maliwanag yung vision ni Jesus na yon. Maliwanag po. Maliwanag yung purpose ng vision na yon. Because of that clarity, mga kapatid, fishermen left their nets. Tax collectors left their tables. And even ordinary men embraced extraordinary calling. They did not follow Jesus because life became easier. No. But because life became meaningful. Mas naging makahulugan ang buhay nila nung sumunod sila kay Jesus. Ito po ang tanong ko. Especially sa mga panauhin po natin. Have you find the meaning of your life? Kasi kung hindi mo matagpuan yung meaning ng buhay mo, wala ka pa kay Jesus. Pero dito makikita mo natin, lahat ng sumunod kay Jesus, hindi dahil yumaman sila, hindi dahil naging maganda ang buhay nila, no. They follow Jesus because they find their life so meaningful na kaya po nilang iwanan ng lahat, sumunod lang kay Jesus. Look at Peter, mga kapatid. Peter knew his purpose. Alam niya yung purpose ng buhay niya. Kaya po, failure did not end his calling. Ano ba failure ni Peter? Unang-una po yung kanyang ugali. Ano ba ugali niya? Mainitin ang ulo. Correct, mainitin ang ulo. Sino po dito ang mga Peter? Mga Peter. Ayan. Usap tayo mamaya ha. Hindi ba? I mean, come to think of it. Yung po bang pagiging mainitin ang ulo niya, huminto doon at hindi po natuloy yung calling niya? No! Ano pa ang failure po niya? Di po ba ilang beses po? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Ito po ang tanong. Yung po bang failure na yun, nagpahinto sa calling niya? No! Because nakita po niya yung purpose ng Panginoon. Hindi po niya sinabi na, ay, ayoko na kasi mainitin ang ulo ko. Pangalawa, 3 beses ko tinatwa ang Panginoon eh. Ayoko na lang. Hindi po. Nung nirestore siya ng Panginoon, nakita niya po yung purpose ng calling niya. Failure did not end his calling. Weakness did not disqualify him. Same is true with us at church, mga kapatid. Any weakness or downfall will never stop us. Amen? Because we know our purpose and that purpose sustain the growth of the church. Tatanda po natin, growth followed purpose, not the other way around. Alam niyo sa psychology and behavioral science, people don't quit when things are hard. They quit when meaning is lost. Ang mga tao, hindi sila nagkukwit dahil mahirap ang buhay. Hindi po. Pag nakita po nila na wala ng layunin, doon sila nagkukwit. Kaya may mga tao pong winawakasan yung buhay po nila. People don't quit when things are hard. They quit when the meaning is lost. This is why athletes endure pain for a goal. Tama? For a goal. Students endure pressure for a dream. Mahirap na mag-aaral, mga young people? Come on, tell me. Mga young people, madali ba mag-aaral o mahirap? Mahirap.
Di ba? Pero bakit sila nag-i-endure ng hirap? For a dream. Parents sacrifice a lot sa buhay po nila for their children. Lahat ng sakripisyo ginagawa ng magulang. Why? Para sa anak. And church keeps on to reach out the lost. Meaning, purpose fuels endurance. This new year, mga kapatid, ask yourself honestly, why I am planted in this church? Tanungin mo sarili mo, ngayong umagang ito, bakit ka itinanim ng Diyos sa Church of Christ San Pedro? Bakit? What burden God has placed in my heart? Anong nilalagay ng Diyos sa puso ko? And what problem do I feel responsible to help solve? A church growth is not just more people in seats, mga kapatid, bigger numbers on paper, hindi po. True growth is more people living out God's purpose together. So discover your whys. Okay, yung mga bakit. Ask God to reveal your purpose. Kung bakit kayo dinala ng Diyos dito. Sometimes, nakakalungkot, nakikita natin yung iba, pero hindi natin makita yung sarili natin dito. Kaya kung minsan yung passion natin doon sa local church natin, hindi ganun kalalim. Alam mo bakit? Sa iba ka nakatingin eh. Bakit meron iba pupunta ng ibang church? Samantalang dito sila tinawag ng Diyos. Because hindi po nila nakikita yung sarili nila as part. At yun, malungkot. As part of this church. Now, this year, loobin ng Diyos, sana makita mo bakit ka narito. And then tuloy-tuloy na yun eh. Pag nakita mo kung bakit kayo tinanim ng Diyos sa Church of Christ San Pedro, makikita mo yung mga gifts na pwede mong ibahagi at magamit ka ng Panginoon, and then you can commit beyond convenience. Purpose grows when faithfulness is tested. Kaya kung nung nakaraang taon, natin, 2025, hindi ka naging ganon ka-committed dahil hindi mo makita yung purpose mo as part. Bakit ka tinanim ng Diyos dito? This year, sabihin mo, Lord, tinawag mo pala ako sa Church of Christ San Pedro. Dito mo pala ako tinanim. Gamitin mo ako. Sabihin nyo nga po yun, gamitin mo ako, Lord. Palakpakan natin si Lord. Are you blessed this morning? Pangatlo po, and this is the last. The final truth, what happens when every believer carries a personal vision for God's church? This is the third. The church advances with power. Yun ang maganda. No, 1 Corinthians chapter 12 verse 27 says, now you are the body of Christ and individually members of it. Diba? Power flows when every part functions. Yung pong lakas, yung kapangyarihan po ay dumadaloy ng gusto kapag bawat bahagi ay kumikilos. Amen? Now, kapag merong part na hindi gumagalaw, the body becomes weak. Isang member lang ng Church of Christ San Pedro, ang hindi mag-function, hindi niya gawin yung part niya bilang part ng church na ito, sigurado po, it will weaken the body. Power becomes limited. Movement slows down. Ang kapangyarihan po ng body of Christ o ng church ni Lord, hindi po nakasalalay sa pastor, hindi po. Hindi po nakasalalay sa worship leader, hindi po. Hindi po nakasalalay sa mga elders, hindi po. It flows through every member who uses their gifts. Akala niyo po yung kapangyarihan Diyos na magamit sa pastor lang, hindi po. Sa worship leader lang, hindi po. Sa mga elders lang, hindi po. Sa ating lahat. At kung ang bawat bahagi ay kumikilos at gumagalaw, ang church ay nagiging powerful. Kasi lahat tayo nagpapagamit. Maraming tao ang iniisip ang power ng church nasa pastor.
nasa ministro, nasa diakono, nasa mga elders, di po, o nasa program. Siguro kung maganda program namin, siguro marami kaming seminar, siguro kung marami kaming ganito, ang nakasiguro ng church, hindi po, wala po doon eh. Ang power po nasa bawat isa sa atin kung, mga kapatid, kung magpapagamit tayo dahil nakita natin yung vision at ang church ay lalago na may layunin at part ka noon. Ang tunay na power ng church, distributed. Kung ang kamay titigil sa pagtulong, naapektuhan ang buong katawan. Kung ang paa titigil sa paggalaw, nahihirapan ang buong katawan. Kung ang mata po ay hindi nagbabantay, nasasayang ang proteksyon. Meaning, ang bawat bahagi may gawaing espesyal. At bawat member ng church dito, sa Church of Christ San Pedro, may gawain kang espesyal galing kay Lord. Amen po ba? Ang tanong lang, ginagawa mo ba? Bawat bahagi may gawain espesyal. Going back doon sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, sa early church, everyone prayed. Everyone shared. Everyone served. Anong result? The Lord added to their number daily those who were being saved. Araw-araw may naliligtas. Why? Dahil pare-pareho ba sila ng ginagawa? Hindi ho. Pare-pareho po silang naglilingkod. Tandaan niyo po, walang solo ministry. Walang solo ministry. Walang glory hugs or bida-bida. Walang bida-bida po. Isa lang bida rito. Sino po? Tama po. And walang spectator, only believers. Nakaupo ka lang and you're just expecting something at pag hindi nangyayari yung ine-expect mo, lilipat ka. Hindi tama yun. Hindi tama yun. So, mga sa katabi mo, hindi yun tama. Huwag kang lilipat. Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi tama yun. Huwag kang lumipat. Hindi. Hindi masiserve ng Lord yung purpose niya sa buhay mo dito. The full involvement of every member produce miraculous growth and impact. That's why Paul reminds us in 1 Corinthians chapter 12. Makita niyo po, hands cannot say to the feet, I don't need you. Neither eyes cannot say to the ears, I don't care about you. Every member is vital for function, for full function of the body. Power is not in isolation. It flows through connection and cooperation. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit parang ang hina ng paglago ng Church of Christ? I mean, as a whole, paano hindi babagal? Ikaw mismo hindi ka nakikibahagi. Ikaw mismo hindi ka kumikilos ayon doon sa vision na binigay ng Lord. Remember, power is not in isolation. It flows through connection and cooperation. Alam niyo po yung electricity? Current flows in a complete circuit. Tama po? Tanggalin mo yung connection, power stops. Parang ito po. Bakit po tayo may kuryente ngayon? Bakit meron tayong nagagamit ng mga instrumento na kasaksak sa mga kuryente? It's because, mga kapatid, we are connected to the current flow that is what we call complete circuit ng kuryente. Kaya mula doon sa Meralco, papasok po dito sa atin. Pero subukin mo po isa lang ang ma-disconnect doon, may ma-apekto na yan. The same thing sa church. Isa lang ang hindi mag-function. Sigurado, apektado tayo na. Itong 2026, wala ka bang pangarap na, ano ba yun, maging part ng church? O mas gusto mo, part ka ng iba? Ba, hindi naman kita pipigilan. Kung talagang doon mo nakikita, sige, go. Pero kung ako tatanungin mo, bakit ka dito dinala ng Diyos of all the Christian churches sa paligid mo? Bakit ka dito dinala? Hindi mo ba na itatanong yun? Bakit dito ka tumanggap? Bakit dito ka nabautisman? Bakit ako naging pastor mo? Bakit yan ang kapatiran mo? Bakit ito ang pamilyang pinagdalan sa iyo ng Diyos? Hindi mo ba nakikita yung purpose na yun? Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo, bakit? And kung nakikita mo yung purpose,
Ang tanong ko naman, anong ginagawa mo? Mga kapatid, always remember, disconnected members, kapag disconnected yung members sa church, nagiging powerless yung church. Pag connected, at nandun yung mga functioning members, mga kapatid, nare-reach natin yung maximum impact ng church sa community. Parang ganito po, unity plus purpose plus active participation equals spiritual current that flows. Yan po yung resulta niya. So this moment, mga kapatid, ask yourself, am I just as a spectator or am I a functioning part of the church? Ako ba na dito nag-expect lang? O ako ba ay functioning member ng church na ito? May ginagawa ba ako? A second is, ask yourself, am I holding back my gifts? Or am I releasing them for the kingdom and for God's glory? Nagpapagamit ba ako? Yung talent ko ba pinagagamit ko? And lastly, where is God calling me to step in and activate His power? Remember, mga kapatid, you are not optional. You are essential. As member of the church, you are not optional. You are essential part of this church. And your involvement determines how much God's power is released through this church. So here's my challenge to all of us. Step into God-given assignment. Step into God-given assignment. Don't wait to be asked. Act on God's calling. May panawagan ng Diyos sa iyo, then act on it, mga kapatid. The second is this. Use your gifts consistently. Huwag po yung ningas kugon. Alam niyo po yung ningas kugon? Sino po dito nakakalam noon? Alam niyo po ba yung kugon? Yung kugon po ay uri ng damo na pag sinindihan mo, sa una po, napakalakas ng liyab. And then, maya mamamatay. Ginamit po yung salitang yan para sa ugali natin mga Pilipino. Ang mga Pilipino daw po ay ningas kugon. Sana hindi ugali ng Kristiyano yon. Na January masipag, February masipag, unti-unting namamatay ng March, unti-unting namamatay ng April, May hindi mo na nakita, June nawala, July nawala, August, September, November, December, active na naman! Sana hindi ganun. Hindi yun ang gusto ni Lord para sa'yo. Napakababaw nun. Hindi po yun ang gusto ng Lord sa'yo. Hindi po. Ang gusto ng Lord, ano po, is your commitment. Commitment na kung saan hindi lang sa simula, kundi hanggang wakas. Hanggang wakas, mga kapatid. Commit to the body of Christ. Commit to the church of Christ. Your faithfulness amplifies the church power. Nagiging mabisa at makapangyarihan ang iglesia ng Panginoon kasi you participate, you involve. Ginamit mo yung gifts mo. At maniwala ka sa akin, hindi mo pagsisisihan yan. Hindi mo pagsisisihan. Nothing is wasted. Wala pong sayang kapag ginamit mo kay Lord. Pastor, ito lang po ang kaya ko. Hindi po naghahanap si Lord ng wala sa iyo. Ang hinahanap ni Lord yung nasa iyo. Hindi ka magagamit ni Lord kung ang hinahanap mo ay yung wala sa iyo. Start with what you have, mga kapatid. Kung ano ang meron ka, kung ano ang kaya mo, yun ang gawin mo to serve the Lord and to serve His church. Because you're part of this church, mga kapatid. Again, maging faithful ka sa Lord and sa church. When every member carries a personal vision, three things. One, the church moves with unity. Two, the church grows with purpose. And three, the church advances with power. This is God's principle of personal vision, mga kapatid. Every member involved, every member active, and every member essential. You are not optional, mga kapatid. You are essential. And let us pray. Let us come to the Lord right now. Heavenly Father,
Ikaw po ang nagtayo, Panginoon, ng church through your Son, Jesus Christ, O God. Panginoong Jesus, inilagay mo po kami sa iyong iglesia, sa iyong kaharian. At yun po ay hindi aksidente. Talaga pong sinadya mo po kaming ilagay sa iglesia ito because meron po kayong layunin. Maliwanag po ang sinabi mo sa iyong salita. Ang mga tao ay nangangapahamak dahil wala pong pangarap. I pray, Lord, na kami po bilang individual na bahagi, Panginoon, ng Church of Christ San Pedro, makita po namin, Lord, yung pangarap mo para sa church na ito, yung vision mo, that we connect people to you and to one another. Lord, wag lang namin ito i-recite. Wag lang namin ito makita, Panginoon. Wag lang namin ito mabasa. Kundi ito, Panginoon, ay maisa puso at maisa buhay namin. Hawak namin ngayon, Panginoon, ang aming mga pangarap, mga nais naming gawin para sa church na ito na pinaglagyan mo sa amin. Lord, tulungan mo po kami in the name of Jesus na maisakatuparan namin ang mga pangarap na ito. Salamat po, O Diyos, that even our visitors right now participated in this activity, O God. I pray, Lord, na itong church na ito ay magiging mapagpatuloy, Panginoon, sa buong isang taong ito, Lord. Mas marami pa kaming kaluluwa na maaabot at mahihikayat at madadala sa iyong paanan. Salamat po, O Diyos, because your church is unstoppable, O God. Continue to be with us and work in us, O Lord. Work through us, O Lord. Empower your church, O Lord. Sa iyo po ito, Lord. And all glory and honor and worship belongs to you alone. Salamat po. In the name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat tayo po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sa oras po ito, pwede na po natin ipasa pakaliwa. Pakanan o pakaliwa po yung inyong mga papel at pakikuha na lamang po ng ating mga Sunday School teacher. Huwag nyo na po masyadong tiklupin. Ayan. Anyway, kami pong mga officers and pastors ng church ay amin po yung i-grouping sa babasahin. Once again, maraming salamat. We may be seated now. Pwede ba natin bigyan ng malakas na clap offering ang Panginoon this morning? Come on, yung mas malakas pa dyan. Hallelujah.